Yon, magandang umaga mga kabalbon. Chad Kabalbon TV nagbabalik. Ngayong umaga po pag-uusapan po natin yung tihayang paa ng manok. Kung paano po natin kinakasa yung tihayang paa ng manok. Yung iba kasi mga baguhan, halos big deal po sa kanila yung tihayang paa ng manok. Para sa akin po, hindi po ito big deal. Kasi yung tihaya na paa ng manok ay parehas lang po yan ng regular na paa ng manok. Susundan lang po natin yung pagkatihaya ng paa ng manok natin, kung hanggang saan yung tihaya niya. Pag naglock po yan, doon na po natin kukuhaan siya ng asinta. So yung paa ng manok, titihaya lang natin, tapos ipapantay natin yung sapin, ililibel natin sa siko ng tuhod ng manok. Tapos silipin natin kung pantay na, doon natin ikakasa yung tarik natin. Pag sinipat natin yan sa gusto nating asinta, kuhang-kuha pa rin natin yan. Parehas lang po ang ipapalo ng tihayang paa at saka normal na paa ng manok. At saka sa tihaya na paa ng manok, mas maganda siyang tumama pag nasa ayos yung kasamo kumpara sa regular. So yun, dagdag tips din. Yan. Kaya ako gusto ko magkasa ng tihaya ang paa ng manok. Dahil para sa akin, sila yung may double purpose pag tumama. Kasi pag tumama siya, pumasok yung niya, tarik niya, titihaya pa yan sa ilalim. Kaya medyo marami ay malaki yung damage sa katunggali niya. So yun, umpisa na natin para makita nyo kung paano tayo magkasa ng tihayang paa na manok. So let's go. So ito yung paa ng manok na tihaya. Ayan, kung mapapansin nyo, yan yung normal niya na ganyan, pero yung dito niya nakatihaya siya. Tapos yung kalingkingan nito, hindi rin normal yung tubo niya. Yan, kapag ganyan yung ma-encuentro nating paa ng manok, kung baguhan pa lang tayo, medyo mahihirapan tayo. Dahil hindi na normal yung tubo ng kalingkingan, tihaya pa. Ngayon, yung normal na tubo ng nito, dapat ganyan yan. Yan. Kaganyan. Kaganyan siya. So, yun. Sasapinan na natin to, no? Ito lang yung kukunin natin na pagsasapin sa kanya, no? Yung level na to, kailangan magpantay lang dito ng ganyan. Pati tahid niya halos mali rin yung tubo. Tingnan nyo, yung diretso kasi ng paa niya ito. So yun, sapinan muna natin para umpisa na natin sa
Dalawa. Tatlo. Apat. Yan. Masin natin. Ganyan. Tapos gaganyan lang natin. Yan. Huwag natin higpitan, no? Lapat lang. Ganyan. Tapos yung may lukot, muhin natin. Pero, dalawa. Limas. Tatlo. Apat. Yan na yung pang-apat. Tingnan natin kung pantay na. Yan, pantay na. Ngayon, lagyan natin ng leader bots. So, paglagay ng leader bots, ayan, tihaya yan. Tihaya ng ganyan. Isisentro lang natin sa dyan. Natin kung sentro. Ayan siya. Natin. Ayun, imagine natin yung paunan kung saan siya tama. Yan. Halos nakadikit na po siya sa kahit, pero yun yung pantay niya. Mamaya titingnan natin kung tatama yung natin. So, yan, isa, dalawa, tataas naman tayo. Yan, imas, tapos dalawa, tatlo, apat. Ngayon, apat tayo sa taas. Dalawa naman tayo dito sa baba. Dahil may dalawa na to kanina. Bali, apat din. Yan. Isa. Yan. Dalawa. Imas para dumikit yung pagkit sa paa ng manok at saka para walang bubbles. So lagyan na natin ng paunan. Ganun pa rin. Yan, ganyan lang. Yan, lock muna natin. Yan. Hilahin natin pa baba. Yan. Para malinaw. Yan. Pagdating dito, ayusin na lang natin. Ayan. Siguraduhin lang natin na dikit siya sa leader bots. Yan yung natin, hindi pumufocus. Yan. Bali, nakalipin lang talaga tayo dito. Yung paunan niya dito.
Tapos, yan yung tihaya niyang paa. Titingnan natin, tingnan mo, mali yung tubo ng ating kalingkingan ng manok. Sinipat natin ng ganyan, saktong-sakto yung pantay ng ating sapin. Diretso dito. Pag nilapat natin yung tari, kuwang-kuha na natin yan. Ganyan. Ganyang tihaya ng paa ng manok. Yan. So yun, ikakasana natin yung tari natin. Ganyan lang. Pagkasa, ilapat lang natin. Yan. Yan. Huwag natin idikit masyado yung ano niya. Yan lang. Yan lang siya. Tapos yung garol natin sa kaliwa, naka diretso lang po yan. Tapos nasa gitna rin tayo ng paunan, yung ano natin, yung garol natin sa kanan. So yun, kung titingnan natin, ayan, kuwang-kuha na po natin yung asinta niya. Yan. Yan siya. Ngayon, dahil mali yung tubo ng kalingkingan niya, lalabas siya na iskwalado. Tingnan mo. Tingnan nyo po. Napakalaki ng letter B niya. Yung B shape niya, napakalaki. Ayan. Pero yan po yung tamang asinta para sa tihayang paa ng manok. Yan po. Yan. 12.45 lang po ang kasako. Yan, 12.45 lang po yan. Halos naglalaro lang po tayo sa 1:00 at saka 12.45. So yun, tali natin muna ng konti para makita natin yung likod at saka harap. Natin. Yan po yung asinta niya. Ayan. So, pasmado talaga yung kamay ko. Nanginginig. Pag pinaapak natin to ng ganyan. Ganyan lang yung V-shape niya. Yan. Ito yung natin. Yan yung pag nasa likod tayo. Ito yung nakaharap sa atin. Nakadyan. Kaya ganyan yung hitsura niya. Kapag nakatayo siya. Yan. Ayun. Sa harap naman. Titingnan mo po yan. Yan. Yan yung harap natin. Harap ng manok. Yan. Yan lang po yung nakausti niya. Yung angle ng ating kasa. Yan po. Saktong-sakto lang yung kasa. Ayan. So, sana naipakita ko sa inyo kung paano tayo magkasa ng tihayang paa ng manok. Ayan. Ito pag kinuha mo tong dito, malayo yung agwat nito, oh. Akala nyo pasok na pasok yan. Parang pasok.
yung ano na yan. Pero yan po yung diretso na kuha ng asinta ng ating paa ng manok. Tihaya lang po yung paa ng manok, kaya ganito yung kuha niya. Dapat sa normal na paa kasi dito lang yan, nakaganyan lang po yan. At saka yung kalingkingan niya, makikita nyo naman po, mali yung tubo ng kalingkingan. Ayan, pumunta siya dito, dapat nakaganyan yan. Diba? Kaya napakalayo. Kung titingnan natin, pasok na yung tari natin. Pero yan po yung tama, nakasad yan sa tihayang paa ng manok. Yan. Susundan lang po natin ang pagkatihaya niya. Halimbawa, ganyan yung normal niya na hila, ititwist lang natin siya ng paganyan, isasagad natin kung hanggang saan yung pagkatihaya ng paa niya. Yan, pag nag-lock na po yan, yung tuhod na yan, pag nag-lock na, doon na po tayo kukuha ng asinta niya, katulad niya na yan. Yan na po, ito na po yung kung kumuha pa tayo dito ng spar alignment, titingnan nyo, talagang balagbag na yung magiging resulta ng ating tare. Kasi yung spar, ito yung susundan natin. Pag sinundan pa natin yan, wala, dito na yung tare natin yan. Kaya ito lang yung nire-recommend ko na kasa sa mga baguhan po. So yon, sana makatulong po sa mga baguhan itong ating vlog. Sana po patuloy nyo pong suportahan itong mga ginawa kong video para lang po sa ating mga baguhan. Ito, malaking tulong din po ang pag share natin ng ating nalalaman tungkol sa pagtatari. Kaya sa mga viewers ko po, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo.